Magandang buhay po sa inyong lahat mga ka-TETS. Shout out po sa lahat ng mga nanonood ngayon at sa lahat ng mga nag-comment sa ating last video. Ito na po ang part 2 ng ating video na Treasure in the Creek about sa mga tutorial natin sa countersign. Dito sa video natin itong mga ka-TETS sa part 1 at itong part 2 ay pinapakita ko na sa inyo kung gaano lang ba kadali at minamani lang natin ang pagdidikod mga ka-TETS. Dahil hindi tayo sumusunod sa mga code dyan sa Google at internet at lalong lalo na hindi tayo kumukuha ng mga compass direction dyan sa mga treasure hunting book. Yan lang naman ang nagpapahirap sa inyo sa pagbabasa ng mga marker. Okay mga ka-TETS, dito hindi tayo gumagamit ng kumpas. Itong triangle sign na ito mga ka-TETS ay very important dito sa ating pagdidikod dahil ito ang nagtuturo ng direction papuntang deposit mga ka-TETS. Doon sa part 1 ay naturo na natin ang unang deposit kaya proceed na naman tayo sa direction na ito para sa pangalawang deposit mga ka-TETS. Sundan lang natin ang direction na tinuro ng triangle shape doon sa bato na nagmukhang arrowhead. At dito nga mga ka-TETS may makikita tayong parang arrowhead na parang ulo din ng ahas mga ka-TETS at nakaturo siya dyan mga ka-TETS. Ito siya mga ka-TETS oh. At kung tingnan naman natin dito sa likod niya, may makikita tayong isang malaking hole doon sa malaking bato. Ito mga ka-TETS. Ayan. Yung malaking butas ay mayroon pang butas na maliit sa ilalim. Ibig sabihin mga ka-TETS, ang deposit dito ay natatakpan sa ilalim ng bato. At merong poison mga ka-TETS. So yung pinakamalaking traps nila dito ay poison po mga ka-TETS. Ang lahat ng mga deposit dito mga ka-TETS dahil naka-triangle nga ang deposit dito dahil sa mga sign na triangle na nakita natin ay magmumula dyan sa malaking bato dahil yan ang benchmark ng area. Susundan lang natin ang tinuro ng malaking bato. So sinukat natin nasa mga 3 inches, i-convert lang natin into 3 yards, magiging 9 feet. So ang 9 feet mga ka-TETS ay nandito banda. At dito nga, may makita tayong isang malaking butas na mababaw lang mga ka-TETS. So nandito lang ang tinuturo niya. Na tinuturo naman doon ang isang hole doon sa bato. At dito nga sa harap, meron tayong makikitang maliit na parang triangle shape na sinilsil sa bato. Ayan. At nagmukha siyang arrowhead na nakaturo din dito sa pangalawang deposit. Kung tingnan natin, parang ulo din ng ahas ang batong ito mga ka-TETS. Ngunit wala siyang katawan. At nakatingin siya dyan sa sinasabi kong pangalawang deposit. So, ang mga deposit dito mga ka-TETS ay poisonous. Iyan na ang pinakamalaking patibong nila sa area. So, nandito mga ka-TETS, sa harap ng malaking mababaw na hole. At ito naman, nakaturo din doon. Isang arrowhead na parang ulo ng ahas. At yun din naman, ang isang hole sa benchmark, malaking bato, ay nakaturo din dito mga ka-TETS. So kung kailangan nyo pa ng iba pang countersign at marker, titingin pa tayo dito sa paligid mga ka-TETS. Mula dito sa deposit, punta tayo dito sa gilid, may makikita tayong malaking bato. At ito nga ang malaking bato mga ka-TETS. Meron siyang guhit at merong maliit na kanang paa. Basta kanang paa mga ka-TETS, nasa malapit lang ang deposit. Ito, nasa mga mahigit lang 1.5 inches mga ka-TETS. So yung guhit na yan mga ka-TETS, yan ang nag-represent dito sa ilog mga ka-TETS. At yung paa mga ka-TETS ay papunta dyan sa guhit na
sa actual ay ang ilog na ito mga katets. So dahil 1.5 lang yon, bilang lang tayo ng mga mahigit 1.5 yards mga katets at nandun na ang deposit. At dito naman sa bandang ibaba mga katets, merong sekreto dito na mata ng kwago mga katets. Ayan o. At merong dalawang arrowhead sa magkabilaan mga katets. At dito naman, ayan, may makikita tayong parang ulo ng kalapati na nakatingin doon mga katets. Ito siya mga katets, at sa bandang buntot niya ay merong anchor lock. Yan mga katets, yung tuka niya ay diretsong-diretso doon mga katets. Ayan o. Oh. So anong masasabi nyo dyan mga katets? At ito namang dalawang mata na naka side view mga katets ay merong arrowhead sa magkabila ang gilid niya. Ayan o. Ito isa. Ito pang isa. Yan ay diretso din doon. Nakaturo mga katets. Ayan mga katets, tingnan nyo. At dito naman sa sinasabi kong deposit ay may makikita tayong isang arrowway mga katets. Yan, alam naman natin na pag arrowway at pointer to deposit din yan. At doon siya babangga sa batong iyon na parang kinortihan or tinapyasan. At nakaturo din yon sa bato na nasa gilid mga katets para sa karagdagang counter sign. Dito mga katets, merong parang hugis heart mga katets at meron siyang parang daanan dito sa maliit na paa at nakaturo din yan doon sa deposit mga katets. Ayan mga katets. Oh. Okay, puntahan natin ang batong ito sa gilid ng sapa mga katets. So parang cemented rock. So batong ito ay may dalawang guhit na parang arrowway na nagtuturo din doon sa deposit. Tingnan natin mga katets. Talagang diretsong-diretso siya doon sa sinasabi kong pangalawang deposit. Ayan mga katets, oh, mula dito sa guhit sa bato ay diretso siya doon sa deposit sa arrowway. So mayroong daanan. So ganun lang mga katets. At yung sa unang deposit naman ay merong manipis na guhit dito at nakaturo din doon mga katets. So itong tinatayuan nating bato ay may malaking role sa mga deposit na nakalagay dito. Nandun yung una at pangalawang deposit at ang triangle niyan ay nandito mga katets. Dahil sinabi ko nga na triangulation pattern ang pagkabao ng deposit dito mga katets. Ayan o, merong guide na triangle sa bato. So hindi lang gaanong halata mga katets. Ang batong ito ang ating titingnan para sa pangatlong deposit mga katets. So kung titingnan natin ang batong ito mga katets ay para siyang merong mukha, may dalawang mata at merong bibig mga katets na siguradong nakatingin yan doon sa pangatlong deposit. Ayan siya mga katets. So medyo nahihirapan tayo kasi merong kawayan dito. Ayan, ayan siya. Tingnan nyo mabuti. Naka side view ang tingin niya. At doon siya nakatingin sa dyan mga katets, sa bandang itaas dyan. Dyan siya nakatingin mga katets. Kung wala lang kawayan, sana maturo natin ng maayos yung tinitingnan ng matang iyan mga katets. So puntaan natin yung tinitingnan niya. Dito siya nakatingin mga katets. Yung bato kanina katets, yung benchmark ng area ay ito yun mga katets, punong-puno ng damo. Napakalaking bato yun. So dahil dito siya nakaharap, kailangan linisan natin to ng kaunti mga katets dahil sigurado akong mayroong dot or hole dito sa batong ito na nakaturo doon sa tinitingnan ng matang iyon mga katets. Ito nga mga katets, ayan o. Ayan, merong isang butas.
Galing dyan sa butas, yung sinukat natin na paa doon sa part 1 na nandun na nakaharap dito, nandun sa kabilang bato na ito mga katets. Yun ay may sukat na 5 inches, convert to yards, magiging 15 feet mula dyan sa butas na yan ay bilang lang tayo ng 15 feet. At yun ang mata sa bato mga katets. At diretso din siyang nakatingin dito mga katets. At yung butas doon, nasa mga 15 feet ang distance ay nandito din mga katets. At yung bato na yun mga katets ay merong guhit na maliit. At yung guhit na maliit mga katets ay diretso yan dito. Ayan. So, nandito ang pangatlong deposit na naka-triangle. Ayan mga katets, mula sa batong iyon, diretso ang butas niya dito. At galing naman dito mga katets, kailangang makahanap pa tayo ng iba pang counter sign at marker. Yun sa unahan mga katets, may makikita tayong parang merong malaking hole sa ibabaw ng bato at merong guhit dyan sa gilid niya. Ayun mga katets, so tingnan nyo. Ayan, diretso dito. Hanap pa tayo ng iba pang counter sign at marker na magtuturo din sa digging spot na nandito. Dyan sa unahan, merong bato dyan mga katets. Tingnan natin. At ito nga mga katets, merong parang dapanas na bato. Ito, nakaslide siya. Ibig sabihin, travel. So, nandyan sa unahan, kung mag-travel ka mula dyan, nandyan sa unahan yung pupuntahan mo. Ayan siya mga katets. Kapag nakaslide ang bato mga katets, travel yan sa unahan niya. Merong arrowhead. At ang arrowhead ay nakaturo dyan. So dyan sa baba mga katets, ito pa, merong bato dito na parang siminto din mga katets. Ayan para siyang siminto. So dito, may makikita tayong bilog na butas na parang letter Q at merong guhit sa gilid. At yan nagpormang arrowhead at nakaturo yan dito mga katets. Ayan. Kahit lagyan pa natin ng kumpas yan mga katets, dito yan nakaturo. Nagsusupport yan dito sa deposit na sinasabi ko mga katets. Ayan. Tingnan nyo yung mga counter sign kung saan nakaturo. Yan. Yung piece marker na nandyan, dito rin nakaharap mga katets. Ayan siya. At saka yung butas dyan ay dito rin. So pagtagpuin lang natin yung lahat ng mga tinitingnan ng mga counter sign at marker mga katets, nando na ang digging spot mga katets. So ganun lang kadali ang magbasa ng mga marker at magdikod. So hindi tayo mahihirapan mga katets kung wala tayong ibang iniisip na mga meaning doon sa internet at Google. Kasi iniisip natin doon, kumpas tayo ng 135 degrees, bilang tayo ng 3 meters, mga ganon mga katets na wala namang pinagbasihan kundi aklat lang at Google. Ayan naka-triangle ang deposit dito. Ayan. Katets. So ganun lang. Huwag na ninyong pahirapan ang inyong mga sarili mga katets dahil sa kapapaniwala dyan sa mga Google at internet at mga treasure hunting book. Ito mga katets triangle shape na bato. Ibig sabihin triangulation pattern ang deposit dito. Ito pa mga katets, ito ang may malaking roll sa lahat dahil pointer yan sa lahat ng deposit dito na naka-triangle mga katets. Kung dito tayo tatayo sa pangalawang deposit, nandun ang pangatlong deposit, nandun ang una, at kung tingnan natin, sila ay naka-triangle talaga mga katets.
Ganun lang po mga katets, ang sikreto ay nasa actual decoding at actual remapping. Maraming salamat sa inyong panonood mga katets.